Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay Alden Richards, iniintriga na mang-aagaw. Diyos ko po, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course ipaabot ang aking pasasalamat for always watching and trusting this channel. Alam nyo naman po that for without all of you ay wala po tayo dito sa kalagayan natin ngayon. Kaya maraming salamat. And bago natin simulan na ating mainit na updates for today's video, congratulate natin si Mr. Alden Richards for Most Outstanding Actor and Miss Catherine Bernardo, Most Influential Celebrity sa Dagawad La Selinete. Yan. So, isa yan sa mga award-giving body na ini-sponsoran ng De La Salle University. And ganon din naman po ang Pulang Araw as Most Outstanding Teleserye, no? Kung tutuusin naman talaga, ito dapat talagang pinanonood ng mga Pinoy. Kaso nga lang parang mas nakatutok tayo dun sa barilan, no? Na matatapos na rin na serye ng ABS-CBN. But anyways, ako din naman nanonood nun dahil maganda yung story niya. Kaso nga lang parang hindi ganun katindi yung moral lesson na makukuha natin. And hello, Glove again, Most Outstanding Filipino Film. At ngayon, bago tayo mag-start, para pumunawaan ninyo yung ating updates, panoorin mo ang video clip na ito. Endorser na ni Alden Richards ng isang sabong panlaba, lalo na hindi naman daw siya naglalabas sa tunay na buhay. Ngunit tilinaw ni Alden na noong nagsisimula siya sa showbiz, naranasan niyang maglaba at maglinis ng bahay at hindi niya ikinakaya ang kanyang pinagdaanan. Si Alden ay papalit kay Luis Manzano na tumatakbo bilang Vice Governor ng Batangas, kaya hindi na pwedeng mag-endorse ng anumang product, di ba? Ito yung Si Alden Richards po ang isa sa pinakatinaguri ang pinagkakatiwalaan ng ilang mga endorsement or product endorsement kung saan ibinigay sa kanya or siya po yung isa sa mga brand ambassador ng Tide na kung saan marami pong tumaas ang kilay kasi ito pong brand na to is ini-endorso po ito ni Mr. Luis Manzano. Ngayon, dahil si Luis, no, ito po yung paliwanag dyan, dahil si Luis Manzano po ay tatakbo this coming election, so bawal po siyang tumanggap na any ganyan mga endorsement kasi part po yan ng kanilang yung lalo na sa campaign period. Kaya naman ang Tide ay naganap ng ilang mga celebrity at si Mr. Alden Richards ang napili nila na mag-endorse ng kanilang produkto. So dahil dito, ang dami pong mga tumaas ang kilay kasi sabing ganun si Alden daw sobrang dami ng mga endorsement, bakit tinanggap pa at inagaw pa kay Luis. No, ganun yun po yung usap-usapan ng mga bashers ni Alden. Samantalang hindi naman po si Luis at hindi rin si Alden Richards sa magde-decide kung ano yung offer sa kanila. Ang magde-decide niyan yung may-ari ng brand, 'di ba? Yung manager or CEO ng produkto, sila po magde-decide kung sino po yung pipiliin nila na maging endorser. So dahil po dito is nagpaliwanag ngayon, no? Pinaliwanag ngayon ng kampo ni Luis Manzano na hindi raw inagaw or wala pong inagaw si Alden. Tapos aside from that, is iniintriga siya na bakit daw si Alden Richards ang magi-endorse ng Tide hindi naman daw siya naglalaba. So nakakatawa lang kasi nung pinanood ko yung updates na yon, parang natawa din ako na hindi ba pwedeng ginagamit yan sa household nila ng kanyang mga maids, 'di ba? Yung mga kasambahay niya na nag-aasikaso sa lahat ng kanyang mga damit. Kasi kapag po kasi kayo ang napiling endorser, 1 year supply ng inyo pong ng brand ay talagang ipapadalan kayo. Katulad po ng kung kayo ay nag-endorse ng ng isang produkto like food or mga necessity sa house, ipapadala yan sa inyo. Tulad po ng isa sa mga interview ni Miss Judy Ann Santos noon, way back pa yun, nasabi niya na endorser siya ng isang sardines, yung mega sardines. So, yung pinapadala sa kanya buwan-buwan, isang taon po yun, na halos talagang puro mega sardines, sa pupuno na yung kusina niya ng mega sardines. At pinamamahagi niya yun sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kasambahay, ganon. So, ganon din ginagawa ni Alden Richards, possible yan. At sinabi naman ni Alden sa interview niya, na bago po siya maging isang sikat na artista, siya po mismo ang naglalaban ng mga damit. Ang nakaka-cringe lang, na parang kahit anong gawin ni Alden Richards, lagi
may masasabi ang iba. 'Di ba? Parang laging may kuda tungkol sa kanya. May mga negatibong komento patungkol sa kanya, no? Hindi naman natin may iwasan yun kasi public figure nga siya. Pero parang bingi na rin si Alden Richards sa mga ganong klase ng mga bashers, no? Sa ganong klase ng bashing. So, anyways, ang masaya lang dito is masaya si Alden Richards dahil sa super daming blessing at masaya rin ang kanyang puso ngayon. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin natin si Miss Sena Mante. Nako, si Christy Permin mukhang bumaligtad na, laging sinasabi na suportahan na lang daw kung magkabalikan man si Mata at Kat. Ha? Dapat naman kung ayaw talaga ni Kat kay Alden, dapat sabihin niya na diretso kay Alden, hindi yung paasa siya, ha? Kawawa naman si Alden. Kung magkaganon, bibitaw na kami kay Kat, support na lang kami kay Tisoy. Alam nyo, pinag-uusapan yan ngayon sa mga showbiz insiders. Alam nyo, hindi talaga sila naniwala dun sa news na binalita ni Christy. Ang dami po mga showbiz critics na nagsasabi na parang hindi raw yung totoong naganap. Wala daw ganong nangyari, wala daw balikan na magaganap. Sabi ni Roshiro, Miss Dareds, wala kasi yan si Christy kaya lagi na dinidemanda eh. Of course, kung di sila magagawa ng kwento, di kikita YouTube niyan. Be responsible lang sanang magpalita. Ha? Cut then private life is a peaceful life. Dami evil ay sa social media. Give privacy they need. Yun na lang ang pwedeng protektahan ni Soiti. Diba sabi niya sa interview before? Yun. Ito naman yung kanyang komento with regards to this, which is tama naman, diba? Bigyan natin sila ng privacy. Bigyan natin yung yung hinahanap po nila. At syempre, ano pa si Tisoy ngayon? Parang nagdadalamhati pa po si Mr. Alden Richards dahil sa hindi kagandaang nangyari sa pamilya niya, 'di ba? Lalo na sa mahal niyang lolo. 'Di ba? Alam niyo naman na namatayan si Alden, una nanay niya, ngayon lolo niya naman. Sabi ni Eden Skym, hindi totoo yung paikot-ikot si Daniel sa bahay ni Catherine dahil paikot-ikot na rin si DJ kay Kayla. Nasaan si Christy Permin? Ang bagal nila magchismis tungkol sa kanila. Masyadong busy na si DJ sa Baguio at busy na rin sa bagong babaeng nilalandi niya. Actually, no, parang ayaw nilang i-big deal yung news na yon na parang nalilink itong si Kayla kay Mr. Daniel. Siguro pinoprotektahan din nila yung credibility ni Kayla. Ayaw nila na masawsaw si Kayla sa ganitong klase ng issue. Kaya parang hindi nila binabanggit yun eh. Pero nakikita natin na parang Kayla at DJ na ngayon eh. Yun talaga yung maingay sa social media. Pero ayaw nilang sumabog yun sa social media. Sabi ni Serenato, "Hi Miss Sareds, meron ako nabasa sa Bardagulan sa X, natatawa ako, mga bashers ng Kat din. Nagsasabi wala ng Kat din dahil for promo lang ang Kat din. This year 2025 wala na ang Kat din. Meron sumagot sa Kat din fans daw siya. Last year sinang-ayunan niya mga bashers na wala ng Kat din dahil bago and name ng Kat din before, now Kasoy na or Kat ang Tisoy. Which no relevant name kasi current talaga total tinatawag ni Kat si Alden ng Tisoy, maging ang mga Bernardo Tisoy tawag kay Alden, so makes sense tawagin Kasoy na. Ayun, so yun na yung bagong pangalan ni Catherine at Alden, no? Catherine at Tisoy Kasoy, and that's reality kasi pang showbiz kasi yung Kat din eh. So yung Kasoy ngayon bago na, yun na yung pinapasikat naman ngayon. But anyways, kahit ano pang pangalan yan, basta naniniwala tayo na talagang may Kat din, no? And of course, sabi ni Miss Janice, before niya gawin ang pelikula ng HLA, may someone na siya at alam niya ni Kat. Kilala niya ang girl. Ganon sila ka-close ni Alden as friends. Pinoprotektahan nila bawat isa hanggang movie lang ang Kat din at supportan nyo na lang ang tandem nila. Pero sa personal na buhay, 100% walang Kat din. So, ito yung kanyang paniniwala, no? So, tayo, bilang mga Kat din fans, tayo dun sa pinaniniwalaan natin kasi si Ma'am Janice may kanya-kanya naman tayong opinion. And sabi ni Miss Baby, ay tululaway ko dyan sa green mango, kasarap ng kain na mag-sister bagoong is the bomb. Narinig ko yung lutong ng mangga pag kinagat. Ano kaya sinasabi dito ni Ma'am G? Sabi ni Miss Eleanor Espinosa, wala na yan, next chapter na po, wag pilitin. O, diba? Ito yung mga negative na mga comments. But anyways, sabi ko nga, let's respect one another's opinion kasi kaya nga tayo may comment section kasi may kanya-kanya tayong opinion. So, kailangan lang, ibigay nyo lang yung opinion ninyo na may buong galang, na hindi nyo po kailangan manira or mambastos. Kaya po talagang binabasa ko pa rin siya. Sabi ni Corridor Rosette, imposible yon na umiikot siya sa palaisipan yan kasi sa mga exclusive subdivision,
laging may approval ng may-ari ng bahay kung sino lang ang bibisita, 'di ba? Tatanungin sa gate pa lang na sino ang pupuntahan at saan address, baka matagal na nga yung sinasabi sa umiikot siya doon, kahit walang pahintulot kasi jowa pa niya noon. And sabi ni Miss Josepa, hello Miss Sareds, para sa akin naniniwala pa rin ako na may contact pa din sila Kat at Alden, kasi yung mga binitawan ni Alden at Kat, interview nila ni Boy Abunda yun yung pinaghahawakan ko, kaya sa palagay ko isa pa yung mga niluluto niyang project nila ni Nadine, kaya siguro pinagbabawalan pa siyang ibulgar kung anong meron silang dalawa. Yun ang paniniwala ko, Miss Stars. Thank you, Miss Stars. Actually po, isa po yan sa mga kadahilanan kasi kaya po talagang hindi sila nagbubunyag ng mga personal nilang relationship, kasi nga si Alden po talaga ayaw niya pong parang ayaw niyang stuck sa isang love team. Mas gusto niya po yung iba-iba yung kanyang mga katrabaho, 'di ba? And kung meron man talagang deciding factor here, si Mr. Alden Richards yun. And alam naman natin kung bakit po nila sinisikreto yan. Ganon din naman si Catherine, di natin talaga inaalis yung possibility na pwedeng may partner din siya sa iba. Kasi magkaiba silang network eh. Kung talagang regular na love team sila talaga, pwedeng magalit ang mga fans kung bakit pinapartner sila sa iba. Ganon po yun, Miss Malus Tupas. Thank you so much, Ma'am Shi. And sabi ni Blue Haven, yung pong Three Stooges na sa SNN, di ko alam if baliktaran eh. Dati halos durugin nila si Summer. Now naman, dahan-dahan nilang inaangat. Wag na lang po naming pansinin yung tatlong yun, para lang kasi may manood kahit saan-saan na lang pupulot ng balita, kahit di mo na mag-confirm. Alam nyo actually, pag pinanood nyo po yung mga dati-dati mga news nila, kung paano nila basagin, durugin, tapakan si Mr. Daniel. Tapos ngayon biglang, 'di ba? Ano to, nabayaran. Ganon kasi yung iniisip ko, possible. Tingnan niyo po si Mr. Ray Pumaloy, 'di ba? Grabe po yung kanyang investing siya dun po sa pagpo-promote ng movie ng Kim Pao, kasi bayad siya. No, hindi man niya aminin yan, bayad siya. Sabi ni Miss Raquel, alam nyo, pwedeng mawala ng trabaho yung guardian sa subdivision nila Catherine kung mapatunayan na magpapapasok sila dyan ng gabi ha. Hindi ka resident dyan, paikot-ikot ka sa gabi ng lugar ng private subdivision na yan. Sobrang luwag naman ng mga guardian. Dapat maghigpit sila ng seguridad dyan sa subdivision na yan. Medyo delikado kung masyado kang maluwag. #team panatagkat din. Yun din po yung ilan sa mga pinagbabasihan. Totoo naman, that's the rule of the exclusive subdivision. At yung subdivision na yun ay hindi lang po pang, sabi nga ni Ray Pumaloy, pag mahirap ka, hindi mo alam yun, sabi niya. Sabi ni Ma'am Shi Corazon, may tiwala tayo sa Katin, hayaan natin sila na private ang relationship nila. Basta anong mangyari, cut din pa rin, sabi ni Roselia. Ayan. So, salamat po sa inyong mga positive or negative comments. Babasahin natin yan. Basta lagi nyo pong tatandaan na bago tayo magkomento, let's be respectful to one another. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!